Mga kwento ni Thelmo. Itago mo na lang ako sa pangalang Pong. Dating waiter sa isang club sa Ermita. Sa Hong Kong ako ipinanganak ng nanay kong domestic helper. Isinilang po akong walang tatay gawa ng nabuntis lang ang nanay ko ng amo niyang Taiwanese na nakatira noon sa Hong Kong. Hindi pinanagutan ng tatay ko ang nanay ko kaya't napilitan na lamang umuwi si nanay sa probinsya kung saan talaga siya pinanganak, sa Camarines Sur. Sa Gua, Camarines Sur, isinilang si nanay. Ang probinsyang nagpamulat sa kanya ng iba't ibang kwentong katatakutan at puno ng kababalaghan. Sa Gua na rin po ako lumaki at nag-aral. Sa Gua ko natuklasan ng mga misteryong mahirap paniwalaan pero tunay na karanasan. Sa halos 20 taon na pagiging DH ng nanay ko sa Hong Kong, ay nakaipon naman siya ng malaking pera. Magaling siyang humawak ng pera, matipid at hindi gastador. Madiskarte sa buhay at matapang sa pakikipagsapalaran. 18 anyos pa lamang kasi nang lumipad si nanay para maging katulong nun. Yung perang kinita niya ay ginawa niyang pampatayo ng malabahay, bakasyunan o rest house na gusto niyang paupahan sa mga turista o mga naglalakbay na naghahanap ng matutuluyan para sa isang linggo o ilang araw. Hindi pa uso yung mga Airbnb noong taong 2001. Meron na kaming negosyong parang ganon. Nagpatayo si nanay ng malaking bahay bakasyunan malapit doon sa isang bundok na bantog na tourist spot sa Kamsur. Katwiran ni nanay, imposibleng mabakante ito dahil napakalapit lamang ito doon sa bundok o bulkan na yon. Simpleng bahay na mukhang tradisyonal na bahay Kastila ang disenyo ng 2 palapag na bahay na pinatayo niya. Malawak at mas malawak ang bakuran, kaya naman napakagandang tingnan mula sa labas. Pinaghirapan talaga naming mag-ina ang pagpapatayo at pagpapaayos ng bahay bakasyunan na ito. Nung matapos ang pagpapagawa, kami muna ni nanay ang tumira dito. Wala pa kaming kapitbahay noon kaya napakatahimik. Walang katao-tao sa paligid, maliban sa aming dalawa. Makalipas ang 1 buwan ng pagpapaganda sa lugar, bigla kong naitanong si nanay ko kung paano kami magkaka-customer sa lagay na yon. Hindi malapit sa bayan yung bahay at malapit pa sa masukal na gubat sa paanan ng bundok o bulkan. Kung walang turistang mamamasyal, malapit sa bahay namin ay walang makakaalam na may paupahang ganon. Si nanay ang nakaisip na gumawa kami ng anunsyo. Magpagawa umano kami ng leaflets na pwede naming idikit sa mga poste sa bayan o ipamigay sa mga turista na naghahanap ng matutuluyan. Ganon nga ang ginawa naming mag-ina. Kinuna namin ng litrato ang bahay at pumunta kami sa bayan para magpagawa ng flyers at mga leaflets. Nang matapos ang pagpapaprint, agad namin itong dinikit at ipinamigay sa mga tao sa bayan. Marami ang nagtanong, natuwa, nagulat, at kinain ng kuryosidad tungkol sa bahay. Ikinatuwa namin ni nanay yun dahil gumawa ng ingay ang mga leaflets na naglalaman ng negosyo. Lalo naming tinyaga ni nanay ang pamimigay ng flyers kahit na walang masyadong interesado na magrenta ng bahay bakasyunan. Hindi kami sumuko kagad. Isang araw, abala kaming mag-ina sa pag-aalok. Nang biglang dinakma si nanay ng isang pamilyar na matandang babae. Si Tia Maring, kasama ang asawa niyang mukhang may sakit. "Letty!" Mahigpit agad ang hawak sa braso ng tiyahin ko kay nanay. "O Maring, bakit ganyan ang itsura ninyong mag-asawa?" Tanong ng nanay ko sa pinsan niya. "Nasunugan kami." Natulala kami ni nanay ng ilang segundo. Umupo kami at kumain muna sa isang karinderya sa may palengke bago nagkwento ng detalyado ang pinsan ng nanay ko.
Ayon sa kanya, matagal na umanong inaatake ng paraduno ang tiyuhin ko. Nakatira kasi sa liblib ding lugar ang tiya Maring ko at ang asawa niyang may cancer sa atay. Napatanong ako kung ano yon. Nanghilabot ang nanay at tiyahin ko bago nagsalita ang tiyo Ruel ko. Ayon sa tiyo Ruel ko noon, sa kanila umano sa Cagayan, ang paraduno ay mga aswang na kamukha ng mga normal na tao. Meron silang napakahabang mga dila na ginagamit nila para tikman ang hangin para sa mga sinyalis ng kamatayan. Tulad ng kung paano ginagamit ng mga ahas ang kanilang dila para maghanap ng mga mainit na dugong mabibiktima. Karaniwang ginagamit ng mga paraduno ang napakahaba nilang dila para pakinggan ang mga taong nag-uusap sa loob ng isang bahay. Akala umano niya, sa Cagayan lang merong paraduno. Hindi niya inakalang, pati din sa Camarines, ay laganap na rin ang mga aswang nun. Biglang nabuhayan ang natutulog kong mga ugat. Nang hilakbot ako at natakot. Nagkwento si Tia Maring na ang paraduno ay mga aswang na kumakain umano ng bangkay. At madalas silang naghihintay malapit sa bahay kung saan alam nilang naroroon sa loob ang isang taong may karamdaman o taong malapit ng mamatay. Sa sandaling marinig nila ang sino man sa loob ng bahay na yon na binibigkas ang salitang kamatayan o anumang salitang nauugnay dito, ang taong may sakit ay agad na namamatay. Ito ay dahilan sa kakaibang itim na kapangyarihan ng paraduno. Pagkatapos ay maghihintay sila ng kanilang pagkakataon na nakawin ang bangkay para lantakan at kainin ng buong buo gamit ang kanilang matatalas na pangil na nasa loob ng malaki nilang bunganga. Napabuntong hininga si nanay bago nagtanong. Huwag mong sabihing inatake kayo ng paraduno? Oo, Letty. Pinasok kami sa loob ng bahay namin ng isang lalaking nakakamisetang kulay puti at pantalon na yari sa katsa. Gusto niyang lapain ang asawa ko. Maluhaluhang pagkikwento ng Tia Maring ko. Mabuti na lang at naihagis ko ang gasera sa pagmumukha ng paraduno. Nagliyab yung katawan niya. Tumalilis ng takbo. Kwento ng Tiyo Ruel ko. Pero hindi na umano nila napigilan pa ang paggapang ng apoy sa buong bahay na yari lang sa kawayan at dayami. Mabilis na natupok ang buong kubo nila. Naganap sila ng saklolo. Matagal daw nila kaming hinanap. Pinuntahan pa umano nila kami sa bahay namin sa Pili pero wala nga kami doon ni nanay gawa ng nagpapaganda kami ng bahay bakasyunan. Nakiusap habang lumuluha si Tia Maring sa nanay ko na kung maaari ay sa bagong bakasyunan muna makitira silang mag-asawa. Wala raw kasi silang nailigtas na gamit bukod sa wala silang kapera-pera. Higit sa lahat, ilang buwan na lamang umano ang itinaning ng doktor sa kanser ni Tio Ruel. Niyakap ni nanay ang pinsan niya at niyayang umuwi sa liblib na lugar kung saan nakatayo ang bahay bakasyunan na ipinatayo ng nanay ko. Madilim na nang makarating kami sa bukana ng bahay namin. Sa tansya ko ay mga 8:00 na ng gabi noon. Kinabahan kami ni nanay nang mapansin naming hindi nakabukas sa mga ilaw pero bukas na bukas ang pintuan at mga bintana. Nay, nilooban yata tayo. Pabulong kong sabi sa kanya. Agad na kumilos ang tiyuhin kong nangihina na. Kumuha siya ng anumang sanga ng kahoy at sumugod sa loob ng bahay. Agad kong binuksan ang mga ilaw at sabay-sabay kaming napabuntong hininga. Nang makita namin ang isang babaeng nakabackpack na umiiyak sa sahig sa tapat ng nakahandusay na bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan. Nagkalat ang lamang loob at ilang malalambot na buto sa buong sahig ng bahay namin. Sino kayo? Anong nangyari sa inyo? Mabilis na tanong ng nanay ko sa estranghera. Pinatay siya at kinain ng malaking lalaki.
Hagulgol ng babaeng mukhang taga Maynila. Kinain siya ng malaking lalaki? Sinalakay ba kayo ng aswang? Tama ba ako? Nanghinginig na inilayo namin mula sa kasama niyang lalaki ang babaeng humahagulgol sa pinagsamang takot at kasawian. Pinaupo namin ang babae sa harapan ng hapagkainan sa bandang kusina. Nagkwento ito kahit hirap ng huminga. Nag-hiking kami. Ako at ang nobyo ko. Magka-office mate kami sa Maynila. Engaged na kami. Ikakasal na kami next year. Pagkatapos magpa-heart transplant niya, susunod na buwan sa US. Masaya kaming dalawa dahil matapos naming maghintay ng donor sa States at lilipad na lamang siya para magpa-opera. Tapos ganito, may cannibal pala na. Itinama ni Tia Maring ang babae. Hindi cannibal ang kumain sa lamang loob ng kasintahan mo. Hindi siya tao. Isa siyang aswang. Tinanong ni Tio Ruel kung ano ang itsura ng lalaki. Nakakatakot tumano. Mahaba ang dila, kasing haba ng isang malaking sawa. Natakot umano sila nang humarang siya sa daanan sa labas. At nang maglabasan ng mga pangil niya, tumakbo umano sila kaagad papunta sa bahay namin. Nagtago pero sa bubungan ito dumaan. Para umano itong lumilipad papunta sa bubong. Kitang-kita niya umano na doon ito pumasok. Lalabas na sana ulit sila para tumakbo. Pero inatake sa puso ang nobyo niya. Doon na nagawang lapain ng halimaw o ng nilalang na yon ang nobyo nito. Wala siyang nagawa. Pinanood niya lang ito habang winawakwak ang tiyan ng mapapangasawa niya. Parang isang horror movie umano na pinapalabas sa harapan niya mismo. Nang maubos niya ang lahat ng dugo, puso, baga, atay, balon-balunan, pati na mga bitukat lalamunan ng nobyo niya. Para umano itong isang leon na tumakbo papalayo sa bahay na yon. Wala na siyang nagawa kundi umiyak. Wala na ang nobyo niya. Pinatay ng nilalang ang mapapangasawa niya. Kinupkup namin ang kawawang babae na itago na lamang natin sa pangalang Claire. Tulala siya ng paliguan siya ng Tia Maring. Patuloy ang pagluha niya habang dinadamitan siya ng pantulog ng tiya ko. Wala kaming nagawa ng nanay ko at tiyuhin ko kundi dalhin ang bangkay noon sa punerarya. Pagkabalik namin sa bahay, nilinis namin ang mga naiwang buto-buto at piraso ng lamang loob niya. Kinuskus namin ang sahig para mawala ang lansa ng dugo nun. Lahat ng bakas ng pagpaslang ng aswang, pilit naming nilinis at binura sa buong kabayan. Nang pumutok ang araw, inireport namin ito sa pulis sa bayan ang nangyari. Sinamahan namin si Claire para magkwento muli pero ayaw na niyang magsalita. Gusto na lamang umano niyang bumalik sa Manila. Umayaw ang mga pulis sa idea ng pag-uwi bigla ni Claire. Napagbintangan patuloy siyang isang suspect sa pagpatay ng nobyo niya. Ang nanay ko mismo ang nanindigan na hindi si Claire ang pumaslang, kundi ang paraduno na isang ang uri ng aswang na matagal nang naglipanas sa probinsya. Medyo kakaiba pero napaniwala ni nanay ang mga pulis. Nagpadala na lang ng isang escort mula sa pulisyang hepe. Sinamahan si Claire ni nanay na lumuwas ng Maynila. Ganon kabait ang nanay ko. Kahit hindi niya kilala, tinutulungan niya. Naiwan ako, si Tia Maring at Tio Ruel na bantay sa bahay bakasyunan. Unang gabi na wala si nanay. Naghahapunan na kami ng mapag-usapan namin ang nangyari. Malamang sa malamang umano, tiniktikan na sila ng nilalang habang nag-hiking sila. At kung hindi umano nagkakamali noon si Tito, napag-usapan nila ang sakit sa puso ng lalaki. Natahimik kami bigla ng tiyahin ko.
Mga makalumang marites umano yung mga ganitong aswang. Maya-maya pa, bigla na lamang napatili ang tiyahin ko. Sumisigaw si tiya ng katagang dila. Sabay turo sa napakahaba't napakatabang dila na nakalusot sa bintana ng sala. Napatingin kaming tatlo sa nakakadiring dila sa bintana na yon. Napasigaw rin ako nang makita kong marami pang mahahabang tila sawang dila na nakalusot sa siwang ng mga bintana sa sala. Mahigit 7 dila yung nakita namin. Ibig sabihin, may kung anong 7 nilalang sa labas ng bahay nun. Kumuha ng itak si Tio Ruel. Pinagmumura ang mga halimaw na yon. Yun kasi ang turo ng mga matatandang albularyo. Murahin umano dapat ang mga aswang para lumayo. Napayakap sa akin ang tiyahin ko habang kumukuha kami ng bawang sa kusina. "Nasaan ang mga bawang ninyo, Pong?" Nagmamadaling tanong ng tiyahin ko. Nakakuha ng isang bungkos ng bawang ang tiyahin ko. Ginawa niyang kwintasyon sa leeg ng tiyuhin kong may cancer. Dinampot ko ang walis tingting sa sulok ng kusina. Sabi ng matatanda, takot rin umano sa walis tingting ang mga aswang bukod sa buntot, pagi at palaspas. "Mga hayop kayo! Papatayin ko kayong lahat!" Matapang na sigaw ng tiyuhin ko. Biglang nag-atrasa ng mga dila na parang mga galamay na umalis sa may bintana nun. Biglang nilamon ang katahimikan ng buong bahay. Nagdikit-dikit kaming tatlo. Nang walang ano-ano. Nawalan ng kuryente. Natumba ang tiyuhin ko sa semento at nadamay kami ng tiya Maring ko. Napahiga na kami sa gitna ng sala. Nakiramdam na lamang kami nun. Umungol sa sakit ng tiyan ng tiyuhin ko. Sobrang sakit umano nang namamaga niyang tiyan nun. Napaiyak siya sa sobrang hapdi ng tiyan niya. Hindi pa nakakasagot ang tiyuhin ko nang tinanong namin ito. Nang biglang may malakas na puwersang humila sa mga paa niya. Papalabas ng bahay. Napasigaw kami sa gulat nun. Sumigaw si Tia Maring sa asawa niyang kinakaladkad na papunta sa bakuran ng malaking lalaki na may nakakatakot na muka. Mali ang paglalarawan sa mukha ng paraduno. Hindi ito katulad na ating mga tao. Kawangis nito ang mukha ng isang demonyo. Naiyak ako sa takot. Naawa ako sa tiyuhin ko. Kailangang may gawin ako para mailigtas siya. Dali-dali akong tumakbo sa kusina at kinuha ang malaking garapon ng asin. Habang si Tio ay sumisigaw at patuloy na nanlalaban sa nilalang na yon. Himalang hindi nga siya nagawang lapain agad ng nilalang. Paano ba naman? Nangamoy bawang kasi nang subukang kagatin sa dibdib ng nilalang ang tiyuhin ko. Naroroon ang bawang, di ba? Lalapain sana ulit ng nilalang si Tio Ruel pero mabilis kong sinabuyan ng asin sa mukha ang nilalang. Tumulong din ang tiyahin ko habang winawasiwas ang walis tingting sa pagmumukha ng halimaw na yon. Pero talagang malakas ang kapangyarihang itim. Nagawa pa rin itong hilain ng mga paa ng tiyuhin ko na parang manikang basahan na tumalbog-talbog sa batuhang daanan papunta sa kagubatan. Parang hinila ng tumatakbong kabayo ang katawan niya hanggang sa tuluyang maglaho ito sa dilim. Humabol kami pero natakot kami ng Tia Maring ko nang harangin kami ng 6 pang nilalang na yon. May isang matandang babaeng nakipagpatentero sa amin. May kasama itong binatang matalas ang ngipin. At merong isang dalagitang mahaba ang kuko na gusto akong kagatin. At 3 tila mga engkanto na ang itsura sa sobrang katandaan.
Lahat sila ay humarang sa daanan kaya hindi na namin nahabol si Tia Ruel. Sigaw ng sigaw si Tia Maring habang pilit ko siyang hinihila pabalik sa bahay. Gumawa ng kakaibang ingay ang 6 na nilalang na humarang sa amin. Tila boses daga silang nagsaya habang wala kaming magawa sa gitna ng damuhan malapit sa bakuran. At nang biglang magbalik ang kuryente, ay agad na nagsipaglutusan sa ilalim ng lupa ang 6 na nilalang. At doon ay naisipan ng tiyahin ko na habulin ang paraduno na tumangay sa katawan ng tiyuhin ko pero bigong bumalik sa bahay ang Tia Maring ko pagkatapos ng halos kalahating oras na paghahabol. Tanging kasuotan at tsinelas na lamang ng tiyuhin ko ang bitbit niya. Pagbalik sa amin, tulalang napadaos-dos sa pintuan ng tiyahin ko. Nilamon ako ng awa at lungkot. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Nilapitan ko ang duguan kong tiyahin nun na nagkasugat-sugat ang mga paa niya sa pagtakbo. Yakap-yakap niya ang short at tsinelas habang umiiyak ng tahimik nun. Tinanong ko kung nasaan si Tia Ruel. Pero umiling-iling lamang siya at lumuha ng paulit-ulit. Mamamatay dapat sa sakit na cancer ang tiyuhin ko pero inunahan siyang bawian ng buhay ng aswang. Nang sumunod na araw ay hindi na nahanap pa ang katawan ng tiyuhin ko. Doon na nalugmok ang Tia Maring at nagsimulang wag kumibo. Tulad ng nangyari kay Claire, pinagbintangan na rin ng mga pulis ang tiya ko na primary suspect sa pagpatay sa tiyuhin ko. Pero ako ang nagpaliwanag at tumayong witness para sa kanya. Naniwala ang mga pulis sa akin at mas lalo kong tinibayan ang loob ko para sa tiyahin ko. Nang araw ding yon, inihatid ko ang tiya sa bahay namin sa Pili kung saan matao at mas malayo sa mga aswang na tulad ng paraduno. Doon ko siya pinatira habang hinihintay namin ang pagbalik ni nanay mula sa Maynila. Pagkatapos ay nagpunta ako sa printing shop ng leaflets at nagpaanunsyo ako noon. Mag-ingat sa mga aswang. Yun ang mga katagang ipinasulat ko sa leaflets na yon. Ipinamigay ko sa buong bayan ang leaflets na pinaprint kong mag-isa hanggang sa umabot ang leaflet sa simbahan. Nang sumunod na araw, nabalitaan ko na lamang na nag-alay ng misa ang kura paroko namin para sa mga nabiktima nito. Alam kong hindi man talaga sila naniniwala sa mga aswang at nilalang nakatulad ng kung ano man ang nakaharap namin noon. Pero dahil sa mga buhay na nasayang, gumawa pa rin sila ng sariling paraan ng pagtulong. Yun ay ang pag-aalay ng dasal para sa kaluluwa ng mga biktima nito. Nang nakabalik si nanay sa bahay bakasyunan, hindi na niya ako naabutan doon. Isinara ko na yung bahay namin. Sa 2 taong na biktima sa bagong patayong bahay bakasyunan ng nanay ko, parang ang bigat na sa pakiramdam na ituloy pa ang plano ni nanay ng negosyo. Nagpasya ako para sa aming mag-ina. Kasama si Tia Maring, lumuwas kami sa Maynila at doon na nakipagsapalaran. Mahirap noong una pero mas praktikal na sa Maynila kami manirahan. Namasukang kasambahay si nanay at Tia Maring at nag-apply naman akong waiter sa isang club sa Ermita. Nangupahan ako sa isang maliit na bahay sa Oroqueta habang stay-in sa mga bahay ng amo nila ang nanay at yahin ko. Magmula noon, sa tuwing naaalala namin ang kakaiba naming karanasan sa mga nilalang na ganito, idinadaan na lamang namin sa maikling dasal at konting tawanan para gumaan ng konti ang aming mabigat na pakiramdam.